So isang magandang hapon po sa ating lahat ng mga idol natin sa ating 388 subscribers and counting. So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. So although na medyo last month no, parang almost one upload lang tayo sa ating video dahil sobrang busy guys. So ayan guys, ngayong hapon no, may share lang tayo ng isa kalaman na naman no, about dito sa mga electric fan. So ito guys, hinatid sa akin. Actually kapitbahay ko lang yung may-ari nito no? Isang desk fan. So ayan. So ayaw daw gumana, sabi ng misis ko, dahil binili lang sa kanya dahil wala ako kanina. So dinala ko siya ng after lunch dito kanina. So ngayon lang natin buksan no? Dahil medyo busy pa. So ayan guys no? Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo. Sana guys, supportuhan niyo yung aking video. Although na bihira lang tayo makapag-upload sa ating YouTube channel. So ganun pa man, maraming salamat po sa inyo mga idol. So sana makatulong pa kung ano man yung naging problema nito. So madalas kasi guys no, na na-encounter natin pag ganito, ayaw gumana, so maaaring sira yung thermal fuse no. Pangalawa, so i-check natin yung kanyang free wheel dito sa harap niya no? Pag okay naman yung free wheel niya, so possible na sira ay thermal fuse. Ngayon pag umugong siya, tapos pag ikot natin ito, so parang pigil siya, so dalawa yung possible na naging problema. Maaaring ang shafting nito matigas, pwede rin yun, nag-stop dahil sa kalawang, so isa rin yung pangalawa, maaaring capacitor busted na. O may pangatlo pa pala guys, so minsan kasi nangyayari yan sa akin no? Naka-encounter na ako ilang beses na rin, pangatlo, kaya mahina siya, parang ayaw niya lumakas dahil yung winding niya may tamat na. So yun isang ano guys, tatlong possible na dahilan sa mga ganitong unit. So ngayon guys, i-plug in natin siya. So ito naka-ready yung plug tayo. So then i-plug tayo. I-testing natin ito. So bago yan, so, siyempre papakita natin guys na mayroong power yan. Ayan. Papakita natin. So ito naka-automatic yan guys, yung ating tester. So ayan, kikita nyo, 230 volts. So, okay, lagyan natin siya. Okay. Tapos siyempre, lagyan natin dito. So ayan guys, correct. Pasensya na kayo, natumba yung cellphone. So ayan guys, yan madumi pa yan guys, wala pang linis. Hindi ko pa siya nilinisan guys kasi siyempre hindi ko pa siya nabubuksan, so siyempre i-testing natin siya. Kita nyo guys, gumana akala ko sira ito. Try natin sa number 2. Malakas naman. Number 3 nya. Madalit tayo dito guys Kita nyo guys, gumana. Ang lakas. Naka number 3. So ayan guys no. Yan, i-share ko lang sa inyo. So mayroon kasi minsan guys na customer. So actually ilang encounter na ako sa mga ganito guys. Kumbaga nanunubok sila. So nanunubok sila guys kaya medyo aware tayo na sa mga lalo na sa mga ibang kasamahan natin na magre-refer dito. Minsan kasi guys, mayroon nanunubok na klase ng customer. Tulad nito, magana siya. Sabi daw sira. Di ba? Okay naman yung unit. Number 1 lang natin. So ayan. So ayan guys, so aware tayo na sa mga ganyang klaseng customer dahil minsan parang nanunubok yan sila kung gaano ka
gaano ka-faithful sa kanila, lalo na sa ikaw yung tagagawa. So actually, hindi na to bago na issue guys sa akin. Nagulat ako. Sira na tapos gumagana. So ayan guys, ibabalik natin siya na sa may-ari na siyempre walang bayad. Dahil gumagana naman yung kanyang unit. So ang ano lang natin dito, siguro lang isan lang natin yung kanyang shafting. Yan. Dagdagan lang natin ng langis. So ayan mga idol, no? Konting tip lalo sa mga baguhan. So katulad dito, mayroon talagang customer guys na nanunukot lang. Kaya medyo ingat-ingat kayo dyan. Na kunwari sira. Kaya pala buo. So pag mga ganitong issue guys, so aware tayo dyan dahil sa akin kasi sa experience ko, so ilang beses na ito nangyari. Gaya ng sinabi ko kanina. Kaya dapat faithful tayo sa ating customer. So siguro ibabalik natin to. So lalagyan ko na lang siya ng langis, no? Tapos ibabalik ko sa kanya. So kapitbahay ko lang naman yung may-ari nito. So ayan guys, for today's video. Maraming salamat sa ayop na may napulot tayong aral dito.